join ng Zoom meeting. And then we'll medyo konting introduction lang. So I am a family medicine practitioner. Likewise, I am a integrative healing practitioner. So that means na if ever ang patient dadating sa akin, i-assess ko muna siya bilang kung ano ang problem niya, medical problem. And then if ever kailangan niyang bigyan ko siya ng medications, ipapalaboratory ko siya, whatever diagnostics ang kailangan. Pero if ever naman, kailangan niya na gamitan ko ng alternative healing, let's say mga traditional alternative healing. So ginagawa ko yon. So sa aking clinic, I have been practicing for about 43 years na akong, 38 years na akong doktor. Pero sa 20 years ko, integrative healing ang ginagawa ko. So sa clinic ko, I have been using several devices already, pero frequency. Pero ang bumili pa ako na device ko na ginamit is yung iTheraCare. So since June 2022, the first time na ako nag-purchase naka-acquire ako ng iTheraCare device, so ginagamit ko na siya bale. And more or less, I have already 250 to 300 patients na nakagamit ng iTheraCare. And most of them ay truly very amazing na nagiging results. Kaya so yung the last time na may nag-question na kumbaga ay paano daw ba masasabi na tawag dito, kumbaga ay nakakapag ang tanong niya is kumbaga hindi ba gawa ng medications kaya gumagaling yung pasyente, or is it just a matter of para yung placebo effect, yung bang sinabi magaling yung iThera, so pag gumamit ka niyang gagaling ka. Sa akin kasi hindi ko pa nabibi yung iba, galing na sa ibang doktor o galing na sa ibang nagpa-therapy na sila, pero wala siya lang nakikitang bago. And then sa akin minsan pag binigyan ko sila pinagamit ko sila ng iTheraCare, wala pa akong binibigay na gamot. Lo and behold, after 30 minutes, after some time lang ng pagpapa-therapy ng blowing, na-feel agad nila yung mga may masasakit, meron yung mga nararamdaman. Minsan, di ba, meron ako yung sumasakitan dyan na bata, nagsusuka, pero pinapa-admit ko sa hospital, ayaw niya magpa-admit. Siya, nagaling siya. So, yun ang isang example na wala pang ibinibigay na gamot, tumatalab ng iTheraCare. Yan, so yun. And then yung tanong din kasi nung minsan na naghahanap siya ng medical evidences, kasi nga with disclaimer tayo na ang iTheraCare device is not a medical device. Pagka yan ay let's say yung company, i-register yan sa sa atin FDA, sa US FDA, may ibang regulatory bodies din para sa kanya. Pag i-register mo ang isang device as a medical device, hihingan ka ng maraming medical researches, scientific evidences, clinical trials, at tawag namin doon. And alam niyo ba, napaka-tagal na proseso noon at napakamahal. So sabi nga ng company, they want to bring one iTheraCare device sa bawat bahay, bawat household. Ay kung magde-develop mo sila ng i-register as a medical device, and they will millions or pwedeng billions of dollars maanuhan nila, hindi na nila hindi na ganun ka ang price niya. Siguro it will take thousands of dollars na bago so paano makaka-afford ang karamihan sa mga natin. Kasi gusto nga nating i-share yan sa bawat household. So ganun ang kumpanya. So please, wag na nating yung maghanap pa ng mga clinical evidences. If you will go to yung frequency 1 testimonial, mabibilib ka. Sabi niya, it's too good to be true. As a doctor, parang pag minsan sabi ko, bang ganun? Pero hindi naman siguro itong mga nagbibigay ng testimonies na to ay parang gumagawa lang sila ng kwento, nagpapa-impress lang sila or what. Pero talagang marami ang magpapatunay. So if ever na mayroong magke-question pa ng kung gaano
let's say, effective itong device na to? Well, siguro, ano na lang, just prove it to yourself. Parang kumbaga ay get one, blow it to your, kung nasaan ang problema mo, and doon na makikita ang resulta. Yun lang naman ang aking parang, so sayang kasi kung mauubos ang oras natin, magtatanungan tayo ng mga, Dok, meron po bang patunay na ito talaga nakakagaling ito? So huwag na natin pag-usapan yan. Let's go straight na lang kung ano yung mga problema niya sa medical problem. Okay. Exactly. So with that, we would like to make an agreement, no, with our participants na kung pwede po, we will just limit our questions to at least to 2 maximum para po lahat po makater natin. Yes, okay, And okay. we only limit our questions to medical questions lang po because we want to respect the presence of our medical doctor, Dr. Alex. So if we have mga business question about the business, pwede naman pong i-message na lang po natin sa ating mga sponsors or sa ating mga upline. But for tonight, we want to dedicate this time para po doon sa pagsagot ng ating mga medical questions. Okay, so I hope that is clear. Thank you. And we will also prioritize those people who are raising their hands para po mas maganda yung ating interaction. So, pero before that po, nakapag-promise po tayo doon sa mga last week, no, na we will check on the questions. But mostly po pala, it's mostly reactions. Reactions dun sa placebo question ng isang ating participant last week. Ang isa lang po ang nakita ko is about the uncle suffering from stage 3 colon cancer. Naka 6 times na po siya na nag-chemotherapy and yun po. Okay. Yes, paano po, ilang beses daw po gagamitin ang iTera Care? Okay, so sabi nga natin kung stage 3 colon cancer, no, for whatever na cancer problems. So ang iTera is makakatulong siya to alleviate yung mga symptoms. Let's say, syempre, pag may cancer na medyo maiba lang quality of life nila, mga bedridden na sila, then may pain. So at least mababawasan yung mga pain na nararamdaman nila. And then with regards to kung yung may kagaling ba ang kanilang cancer, so meron mga testimonials tayo. Although personally wala akong naging patient o client na nagkaroon na-try kong iTera, no? Pero sa testimonials and then sa basis sa magagawa ng iTera, nag-degenerate siya ulit ng mga bagong cells para kumbaga itong cancer cells na to ma-eliminate siya, and then yung stem cells sila ang magpo-produce ng bagong cells para ma-overcome nila itong mga cancer cells. So makakatulong just do it, just blow it. Okay, so also that also goes to the ovarian cancer na stage 4. Ganun din po yung question. Actually po ako, I'd like to share kasi meron po akong isang friend na na-sharean. She has this colorectal cancer stage 4. Okay, so when I knew about it, na i-share ko sa kanya about the iTera Care device, and she was very open. So nagpa-blower siya, and right after ng pag-blower or just an instant, nakaramdam agad siya ng relief. So in short, bumili siya right away ng iTera Care device. And after that, grabe ang mga messages niya sa akin kasi talagang super thankful siya. Before having that iTera Care device, pag siya po umaatake, ang colorectal cancer po kasi it's more of yung gastric, yung sumasakit po ang tiyan. Yun yes, po yung tapos and then may problem siya sa bowel movements niya. Bowel movement. So doon po talaga hindi po siya nakakatulog, and really excruciating pain. So nung na-share po sa kanya yung iTera Care device, she was very thankful
Kasi nakakatulog po siya ng maayos. At yun lang po talaga yung nakakapagpakalma sa kanya every time po merong atake. So, yun lang po ang ating we cannot guarantee na gagaling po, no? Especially Yes. kung cancer na yan, stage 3, stage 4, we do not guarantee na gagaling. But what we can guarantee is marirelieve po yung kanilang pain. We can just alleviate the pain that they are experiencing. Okay, so Kasi yun at lang least yung po. quality of life nila, medyo hindi sila yung, let's say, halimbawa, ang problema ng mga ganyan ay ang bowel movements nila, medyo hindi mapadumi, or pag minsan, kasi yun ang symptoms nga ng colorectal cancer, minsan ang pupo nila may blood, minsan matubig, minsan naman matigas. sobrang matigas. So, paiba-iba. So, at least kung nag-aitera siya, nagbo-blow tayo ginagamitan ng aitera, nagbo-blower siya, medyo nakokontrol yung kanyang pagdumi. Nagiging nare-regulate. Okay po. Yes. Yes po, that's right. We would like to request those who are raising their hands po because of what happened last week, no? Please identify yourself. I mean, wag po tayong magamit ng code para po tawagin po namin kayo. We will not call those yung mga naka-code lang po ang name nila. Please put your name so we can identify you po para hindi po tayo magkaroon ng mga bogus dito na makapasok. Okay po? Thank you so much. Ayan, masunuri naman po pala kayong lahat. So yes, let's call on Miss first is Miss Janet Gotamco. Good evening, Ma'am Janet. You can unmute yourself po. Yes, ma'am. Janet. So, Ma'am Janet, while we are waiting for Ma'am Janet, let's call on Miss Marife Vivas. Ma'am Marife, good evening po. You can unmute yourself po. Okay, so medyo nahihirapan po kayong mag-unmute. Let's check with Miss Sandra. Miss Sandra? Kayo po ba kanina, Doc Alex, nahirapan po kayong mag-unmute? Nahirapan ako kanina. Nahirapan ako mag-unmute. So the first time pa lang na sinabi mo mute right after yung presentation mo, nag-try na ako, hindi ko maano. So itong aking isang mobile phone ang aking nagkaigi. Alright. Yun, so yun din, I can't unmute. Yun yung ni Sandra. You cannot unmute. Okay. Sige po, you can unmute na po. Okay. Alright. Hello. Yes, So my question is this safe for patients who underwent coronary artery bypass? Yes, of course. Pwede, So coronary artery bypass naman is yung blood vessel niya, yung coronary vessel, pinapalitan siya ng another from the leg, kumukuha. So walang implant diyan. So pwedeng gamitin siya ng Even thank you. Even if it is newly done, I mean the surgery was just last week. Yes, pwede. So it is safe to do the one day on the side of operation. Okay. And also for the patient having dialysis. Yes. And patients who are on dialysis. Yes, pwede rin. You focus more on the lobar area, nandun ang kidney kasi. Focus on that. All right. Okay, thank you. Okay, welcome. All right. So thank you so much, Miss Sandra. Next is Miss Janet. Ma'am Janet, you can unmute yourself na po. Okay. So, sige po. While waiting kay Ma'am Janet, si Miss Marife naman po. Ma'am Marife, you can unmute yourself po. Good evening po. Alright. Good evening. Doc, kasi po, na-stroke po ako, right medulla
stroke last November 17. Okay, go ahead, ma'am. Nanood po ako ng mga videos. Nasabi doon na I cannot blow on my head. Pero sa face po ba, masama pa rin po? So alin ang merong na-input sa iyo? Left medulla? Na stroke? Oo. Pero yung binanggit mo kanina. Sorry. Right medulla po. Kaya ang effect po ay weak yung aking left. Pero nakapagsalita po ako agad. Opo, okay. I'm lucky na spare yung aking brain. So napakinggan ko po na hindi daw pwede sa head. Pero sa face po ba pwede or hindi? Yung kasing sinasabing hindi pwedeng sa head, if you have, right now, you have uncontrolled hypertension. Pero kung controlled wala ka namang hypertension, you can blow on the head. And then ang ginagawa ko kasi doon, kung right side ng ng brain mo ang na-affected, so you blow sa right side. You blow that on the right side, I mean, the right side. And then si left kasi ang may paralysis mo. So yung left side mo ng extremities mo, yun ang i-blow mo din. Ganun pong ginagawa ko. So pwede pala po kasi control naman ang aking pwede. Blood pressure. Ay, salamat. Meron pa po akong tanong. Kasi binigyan ako ng aspirin. Hello? Yes, go ahead. Go ahead. Binigyan ako ng aspirin, so it's a blood thinner. Yes. Napanood ko rin po na be careful kasi baka madoble yung effect. So ang ginagawa ko po, sa umaga ang aspirin ko, sa gabi ako nagbo-blow. Okay lang, walang problema yun. Walang problema. Wala pa. Kahit po morning din ako mag-blow? Kahit morning, pwedeng magat hapon. Pwedeng sabay kahit may aspirin pala. Ayun, nag-iingat ko kasi. Wala namang magiging effect yung Itera with yung blood thinners. Blood thinners kasi ang function ng aspirin, So wala magiging effect ang Itera. Okay. So wala pala. So, doctor, ang pagba-blow po ba kahit 3 times a day? Pwede. Opo. Pero ang length po ng pag-blow, gano'ng katagal po? You can blow as long as 30 minutes. 30 minutes per. 30 minutes po 3 times a day pwede. 3 times a day, pwede yun. Nililinaw ko po, nag-iingat, mahirap na. Okay. Salamat po ng marami, Doc. Okay, welcome. Doc Alex. Thank you so much, Miss Marifel. Yes, ma'am. Janet, go ahead po. Dr. Alex, what is your advice for a person having condition of macular degeneration? She had been treated by injection and lately to be scheduled to be treated by laser. Where will she blow? How many minutes per part? Okay. So pagka sa eyes muna, we start po with 5 minutes. 5 minutes muna po, Then start with low. With low lang muna po. Then gradually 5 minutes for each eye. And then kung may natotolerate niya, she can go as hanggang 15 minutes each eye. Oh, okay. So just the eye, no other parts? Apo, yun eye lang. With the protocol before the eyes? Yes, other question? I think that's all. Thank you, Doctor. Yeah, I think Miss Janet po is asking, Doc, if pwede diretso na lang sa eyes, hindi na po dadaan daw dun sa mga protocol, blowing protocol. It's much better lagi kung dadaan sa protocol. Pero just, pwede din naman na mag-focus na lang sa eyes din. Pero it's better lagi na nag-ano tayo sa yung basic protocol. Okay. Thank you very much, Doctor. Yes. Okay, thank you, Ma'am Janet. Next is Miss Rowena. Yes, thank you for waiting, Ma'am Rowena. You can unmute yourself na po. That's fine.
I just have a question because actually I just received my device yesterday. And actually I haven't used it yet. I just use it for water charging. And one my question is, in case of emergency, like if someone has a stroke or heart attack or an asthma attack, can you use that? Of course. I know yes, we have to call. You are from where, ma'am? I'm from Australia. Okay, so it's better. It's always better that you call 911 for them. Yeah, I know that. But while waiting, before the ambulance arrives, so you can use the Itera. Where are you gonna blow it? What condition? Like for example, there's a heart attack or stroke, things like that. Okay, blow it directly on the chest area. And then over the if he is not hypertensive, you can blow on top of the head. Okay, you don't need to do the protocols, or in case of emergency, you can just do basic direct to the concerned area. How about the asthmatic? Where is the blow for the asthmatic? For the chest area. Chest area as well. Yes, pero for asthmatic patients, you might better do the basic protocol first. Because anyway, asthma can wait for about a few minutes. So blow it for about 1 to 2 minutes, the basic protocol, and then go directly to the chest area. Okay. So I have some pains and that's all chronic. Do I have to do all the protocols every time I have to do my therapy? Well, it's better to do the basic protocol. Throughout, like I'm doing it, for example, I finished about over a month and still I have to do that again and again, or? Yes, okay. Yes. Okay, if you're doing it twice a day, you can just do the basic protocol only in the morning, only once. Oh, okay. Thank you. One last can I have? If because my physiotherapist is using an acupuncture now and again, can I use that as well? Yes, of course. Yes, of course. No worries. Thanks so much. Okay. All right. Thank you so much, Ms. Rowena. Next is Naj. Yes, Naj, can you please unmute yourself? Hello. Can you hear me, Doc? Okay, good evening po. Good evening to everyone. I just want to ask or a follow-up question with Ma'am Rowena. I do have hypertension as well, and I have asthma also. So, and I just got my device like tonight. Okay. So, meaning I haven't really read anything yet, but you stating over na for people with hypertension, parang we follow the basic. What is the effect po ba of the device for people with hypertension? So, pag hypertension, kasi ang Itera is inano niya yung mga blood vessels, pinapa-dilate niya. So, di ba, ang problema with the hypertension is nagko-constrict ang blood vessels. So, with Itera, nagdabasodilate ang kanyang mga blood vessels. So, nakokontrol ang hypertension. Oh, all right. I'm also taking medicine po for hypertension. So, just in case I start my Itera device, should I check with the doctor just in case gumaling ako or something to stop the maintenance meds? Okay. So you won't stop your medication unless your doctor tells you to stop it. Well, anyway, most of the doctors will tell you not to stop your medication kahit na you're using Itera. So parang adjunct lang yun, adjunct. Most likely hindi niya ipapa-stop ang kanya. If ever nasabi mo na controlled na ang iyong hypertension, most likely he won't tell you to stop your medication. But you can go on using Itera. All right. Okay, Doc. Sorry. Last question for my asthma naman po. I'm currently I do have inhalers at the moment.
So, for the iTera po, sabi niyo po directly sa chest. Yes. So wala po siyang effect dun sa hypertension and the current medicine. So, it's just gonna relieve the yes. Alright. Okay, so thank you, Doc. Thank you, ma'am. Good evening again. Thank you, Ms. Naj. Good evening. Yes. So next is Mr. Rolly Reyes. Mr. Rolly, please unmute yourself po. Thank you po, ma'am. Good evening po. Oh, sorry. Please unmute yourself po. Sorry. Good evening po sa lahat. Good evening. Doc Alex, good evening po. Good evening. Ang tanong ko po, yung misis ko po kasi may polycystic kidney. Ang concern po namin, ano na siya, mataas na yung creatinine niya, around 400 creatinine niya. Ang assumption namin at saka dun sa mga ultrasound ay malaki na yung mga cysts. So pag gumamit po ba kami may unit na po kaming kinuha. Okay. Device na po kami, iTera Care device. Pag ginamit po ba yung iTera Care device, malaki ang possibility na bumaba po yung kanyang creatinine. Okay. So maraming testimonials regarding the use of iTera with the high creatinine. Right now, meron akong isang patient na he's about to undergo dialysis. Kasi for the last almost 1 year na siyang going back sa kanyang nephrologist, yun yung specialist sa kidney. So, binibigyan siya ng medications, usually yung mga keto analogs and whatever na bigay pa. Pero, nakita ko kasi pumupunta rin siya sa akin, nagpa-follow up siya. So, pag pupunta siya sa akin, pinapakita niya na yung kanyang creatinine pataas ng pataas. And right now, nag-abot na ng 10 ang kanyang creatinine. So sabi niya, paano po ba, Doc, ito? Ako po ay kuwan. So right now, siya ay nag-undergo ng iTera na sa akin. Daily nagpupunta siya. And then siguro after a week from now, ipapacheck ko na ang kanyang creatinine. Titignan ko kung nagbaba na. Pero with iTera, with regards to mga creatinine, napapababa niya. There are testimonials na napapababa nila. Nababa ang kanilang creatinine with the use of iTera. Ay, opo. Thank you po. Yung pong yung pero yung polycystic kidney per se, hindi natin masasabi na mawawala yon. Pero at least yung function ng kidney, at least na natutulungan na mag-regulate yung function. Oh, okay. Pero the polycystic per se, we cannot tell kung yun ay mawawala. Opo. Yung mga cysts po na nandoon sa kidney. Hindi natin masasabing mawawala yun. Pero at least yung function, ang importante kasi yung creatinine. Creatinine. Marami na kasi ako nakikita na mayroong mga renal cysts. So pag tinatanong nila, meron po bang effect? Sabi ko, wala naman. Ino-opera po ba? Hindi rin. Pero so follow up lang. And then kung nga tumataas ang creatinine, sabi ko, edi go to a nephrologist o urologist para ma-advise at kapit. Pero yung mga ganun kadalasan naman ay pag pumupunta sa akin, ina-advisean ko lang din sila to go to a nephrologist para din ma-follow up sila. Ganun din po ba yung session, na recommended session, 3 times a day po? Pwede. Oo, gawin yun 3 times. Mas pwede yung 3 times. Okay. Thank you po. Thank you po. Okay. Thank you po, Doc. Okay. Thank you, Sir Rolly. Yeah, next is Mr. Benny Bote. Mr. Benny from New Jersey, USA. Good morning. Hi, good morning po. Good evening, Ma'am Eileen and Dr. Ibay. Hello, good I'm evening. a registered nurse here in New Jersey, USA, and I have patients. This particular patient is ongoing dialysis, and she has also a nephrostomy tube and sacral pressure ulcer. So what advice can we give her regarding the use of iTera Care device? Okay. She's undergoing dialysis already. Yes, doctor. 3 times a week. How many times a week? 3 times po. Okay, so usually naman is 3 times a week. So ganito na lang, so you do the basic protocol. Is she
Is your patient? Is your relative? She's my patient, doctor. Okay, sige. So, okay. So, if you have the device, or if they have the device already, so tell them to use it to do the basic protocol, of course, and then blow all over the body. You can do it. And then focus more on the kidneys. And then yung nephrostomy tube niya, okay lang yun. No problem with that kasi not a metal component. There's no metal component. So, they blow on directly sa focus din sa kidney area niya. How many minutes po dun sa kidney area? 15 minutes each side. And 3 times a day. And also, she's on fluid restriction, of course. Yes. 1 liter. So that's the problem with the hydration. How many charged water po ang dapat niyang mainom? So yun na rin, i-minimize mo lang. Ang inumin na lang niya, yung 1 liter niya, di yung charged water niya. Okay, got it. Okay. And it won't affect because she has also a nephrostomy tube. Meron siyang drain. Okay lang. Okay. Thank you, doctor. Thank you very much. Okay, welcome. Okay. I really appreciate your question and answer. You're the best, doctor. Well, thank you very much. Thank you, Mr. Benny. So in every concern po natin, it's 15 minutes. Kung yun po yung concern natin, at least 15 minutes po yung focus blowing natin doon. Oo. If you can do it longer, so depende kasi kung ma-tolerate ng patient. Kasi iba maano sila na medyo mainit na. Di ba? Pag 15 minutes, medyo di ma-tolerate. Pero meron akong yung kaninang patient ko, yung sinasabi ko sa inyo na he is about to undergo cardiac catheterization, angiogram, okay? Pero sabi, wala siyang walang finances na maka-undergo kasi medyo mahal din daw. And then sabi ko nga, after ng mag-angiogram ka, ang kasunod nun ay angioplasty na. Sabi sa kanya, mag-prepare siya ng more or less 500,000. Sabi niya, para kaya. Alam mo siya, pag nagbo-blow siya sa itera, almost 3 inches. Sabi ko, natotolerate mo po yan? Opo, natotolerate niya. 30 minutes yun, naka-focus sa kanyang chest. 30 minutes. Kayang-kaya niya. So, depende yun. Kanya-kanyang kasi ng tawag dito, yung tolerance din ng tolerance. Yes po, heat tolerance. 30 minutes, pwede. Yes. And also, depende rin po sa setting na ginagamit. Kasi pwede naman baka mamaya yung low heat yung ginagamit niya, or depende nga po, pwedeng medium, pwedeng high heat. So, yon. At saka yung layo din. So, pwede po natin itong ma-adjust. Okay? Basta po ang importante, pag ayun po yung ating main concern, at least 15 minutes po so that we can have a significant improvement. Yes. Doon po. Thank you. Next is Miss Vivian. Thank you for waiting, Miss Vivian. You can unmute yourself po. Okay, good evening. Yes, hello. Good evening. Good evening. Doc, dalawang question ko. Okay, ang isa, yung sister ko, she was operated first na remove yung ovary niya because of H-mole. Then, 5 years... po siya? Mga 60s na. Before that, after that, pero before, 5 years after, time na siya ma-operahan, anong age niya po? 40s ata yun. Then, pagkatapos 5 years after, nag-record na naman, ang breast na naman, fourth stage cancer siya. So, na-remove yung breast niya sa left. Ngayon, after that second operation, after that, mastectomy. Ano ba yun? Mastectomy? Mastectomy. Breast po, mastectomy. Yung ngayon, ang kamay niya namamaga. Saan? Pwede ba yan ma-blow siya? Apo. Kasi yung... Directly sa
breast niya at saka sa ovary? Pwede po. Pero alin ang sabi niyo nagkakaroon ng namamaga yung kanyang extremities? Kamay. Yes. Kamay, opo. Kasi pagka nag-opera na ng mastectomy, yung mga lymphatic vessels para nababarahan. So, nagkakaroon ng edema yung kanyang kuwan. So, pwede pong i-blow yung mismong left or right side ng breast niya, nag-mastectomy, i-blow nyo din po yung extremity na namamaga. And then, doon sa ovary, sa lower abdomen, i-blow nyo din po. Pwede. Po. O, sige. Second question ko, may akong pamangkin may bipolar. At saka yung isa, yung friend ko, yung anak niya is mongoloid. Saan natin pwede magamit yan? Okay, kasi mga neurological problem po, yung bipolar, pero dapat kasi pag yung bipolar, dapat may medication. So, dapat i-follow po ninyo, meron siyang maintain na, maintain na medicine. Okay, good po ganun. So, yun po pwedeng i-blow. Okay, so medyo maliwanag po kasi maganda yung camera. Opo. So, dito po sa frontal area, top of the head, at saka po itong part na ito. So, yan lang. Pero pag neurological problem. Kahit alin pong neurological problem, ay autism. Kahit yung mongoloid, hasta ka autism. Opo, pwede po. Pwede. Sige. Salamat, Doc. Okay. Salamat. Okay. Thank you, ma'am. Buti nilabas niyo na po yung props niyo. Meron kasi ako dito pang isang chart. So, ito yung nag-ready talaga kayo. Pero, parang sa tingin ko, mas maganda pa rin itong model. Yes po. Mas maganda po yung model na yan. Yes. Thank you. Next is Miss Alona. Miss Alona, please unmute yourself po. Miss Alona. All right. Hello. Good evening, Miss Alona. Good evening po. Ang case ko naman po is parang na-stroke po ako, pero nagkaroon ng glaucoma attack kasi sa high sugar. Nag-400 siya. Ngayon po, itong mata ko hindi makakita. Kabilang sa itong right side. Okay. Then, nag-use po ako ng eye therapy. Gaano kalapit or gaano kalayo po ba itututok dun sa mismong eyes na may affected? Para may makakita ngayon. Pinaka-safe kasi ang eye therapy naman is can as far as 1 foot or 12 inches pwede po. Pero pag sa mata, siguro po mga 6 inches from the eye. Pero yung low setting lang po. Low setting lang. Start from 5 minutes. Then gradually hanggang maka 15 minutes. Kung natotolerate po. Pero 5 minutes okay na po yun pag sa mata. Tapos po ito pong kamay ko medyo manhid din po. Ilang minutes po ba itututok ko dito sa mismong palm? Kasi parang manhid po siya ngayon. Ako ang ginagawa ko pag sa mga ganyan, nag-start mo ng 15 minutes, then gradually hanggang maging 30 minutes na, 2 times a day. 2 times a day? Okay. Opo. Start with 15 minutes hanggang maka 30 minutes din tawag nito. 2 times a day po. Okay. Morning and evening po ako Yes, okay. For 3 days. Thank you po. Okay. All right. Thank you, Miss Rosie. Just make sure na tapos na po kayong makapag-wash up or maligo before po kayo mag-blower para at least safe po na hindi na kayo magbabasa. All right. Yes, Ma'am Next po is Ma'am Rosie. Natakot sa'yo. Ma'am Rosie, can you please unmute yourself po? Ma'am, good evening po, Doc.
Yes, good evening. Itatanong ko lang po kasi yung isang kasama kong teacher kanina, nag-avail po. Yung problem po ng mother niya is merong Parkinson's. Tapos, nag-undergo po siya ng laparoscopy last November. Laparoscopy? So, yung sa navel po, sa pusod po, yan dinaan? Oo. Okay, tapos medyo sa may lower left daw po. Hindi ko po kasi alam yung procedure ng doc eh. Tinatanong lang po nila kung saan po magbo-blow aside from the basic protocol. May Parkinson's disease? Yes po. Opo. Yes. Ano yung inopera sa kanya? Bakit naglaparoscopy? Hindi ko po natanong. Parang may bumabara po ba pag ganon? No, wala. Walang ano yan. Walang kinalaman yung laparoscopy niya sa kanyang Parkinson's disease. Hindi, parang dalawa po yung illness niya. Aside from the may Parkinson's po siya, nag-undergo po siya ng laparoscopy. Hindi ko naman po naitanong kung ano po yung ano niya. Oo, kasi yun nga hindi natin alam. Pero for Parkinson's disease, so lahat ng neurological problem, ang ina-advise ko is yung dito sa frontal area, dito sa may noo, doblo dito. Sa may third eye po ba? Dito yung noo. Opo. Frontal area, diyan. Yes po. Then top of the head. Okay po. Dito. Tapos ito sa back of the head. Yung sa ibabaw ng sa taas ng batok. So, yung tatlong areas na yun ang pag may neurological problem. Isa pa po, Doc. 5 minutes spark. Okay po. 5 minutes po. Sa ano po, Doc? Sa psoriasis. 15 minutes yung total nun. Okay po. Ako naman po, Doc, sa psoriasis. Flared up po ko dati. So, 75%. So, mula po ginamit ko yan. I can say na halos, nag-heal na po ako. Without, nag-cut po ko ng steroids talaga. So, yung pinost ko lang po muna yung braso. Pero yung napansin ko lang po, Doc, yung sa leg part, bakit ang tagal pong mag-heal? Well, so, sa akin naman ganito, yung mga ganyan skin problems ko, especially yung psoriasis, ang bilis naman. So, tiyagain mo lang. Then, ginagamit po, nag-spray ka ba ng charged water? Opo. Oo. Medyo mas tagalan mo lang yung sa leg area mo. Tiyagain mo lang. Opo. So, pero, mo naman sa ibang yun parts, nga po, kaya sabi ko. So, sa leg area, tiyagain mo pa. Tagal-tagalan mo ng konti. Ilang minutes ka ba? Okay po. Opo. So, tagalan mo ng konti sa legs. Opo. Then, so, yun lang po, Doc. Lagi mo lang anuhan ng charged water. Sprayan mo lagi. Okay po. So, okay lang po. Kasi umiwas na muna po ako talaga sa steroids. As in, yes. Kasi last June po kasi yung na po talaga ng derma sa akin, Doc, is injection na. So, takot po ako dun sa... kasi ako, instead na steroid ang binibigay ko, vitamin D3, cholecalciferol. Okay. So, pwede ko pong ituloy na lang po yun, parang supplement lang po, no? Oo, cholecalciferol, vitamin D3. Then yung malaking, di ba sabi ko yung... ilan po? Everyday? Ako, ang binibigay ko dyan is 2,000 units 2 times a day. Okay po. Thank you po. Oo, magaling iTera pagdating sa skin problem. Proven po yan, Doc. Actually, yes, okay, psoriasis patient po ako for 28 years, Doc. So, sabi ko, hindi ko po matanggap na i-injectionin ako tapos mako-compromise po yung liver ko. Sabi ko, no. Yes. Thank you po. Okay. Ma'am Rosie, after how many days po bago kayo naging okay sa using the iTera Care? Actually, ma'am, when I use it, syempre, medyo, kasi po kaya ko po una in-avail yan, ma'am, kahit medyo mahaba po tayo, no? Yung nag-shoot up po yung BP ko, ma'am. So, natakot ako noon. Nag-reach po ng 160, ganon. Kaya lang po, natakot po ako dun sa, ayoko po kasi since nauso po kasi yung, kung familiar po kayo sa quantum, no? Yung mga kasama natin sa iTera, dati pong sa quantum yan, energy medicine din po. Naalis din po yung psoriasis ko before, so na-save po ako dati. Ngayon, ma'am, nung tumaas po yung BP ko, marami pong binigay na gamot, at least 8 kinds of medicine. So natakot po ako, so naalala ko po yung pinipilit nila sa akin. Nila Sir Nathan, nila Sir Jimmy, yung mga nasa taas, yung mga kasama po natin dyan, pinagpipilitan po nila a year ago pa. Sabi ko, why not give it a try? So, ayun po, nung gamitin ko yan,
Actually, Doc, na-experience ko po yung parang merong spasm yung mukha ko. Sabi ko, grabe, ano ba to? Sabi ko, parang paralysis po ba yun? Yung parang nanginginig yung muscle ko sa face. And then I thought of, it's just a part of my healing crisis yon. Tapos po, umayos po yung BP, Doc, ha? Hindi na po bumalik dun sa doktor. Tapos po, Doc, yung sa psoriasis, unti-unti po. Kasi 2 years na po halos yung psoriasis ko, ma'am, eh. And, Doc, tapos po mga 2 to 3 months, nag-heal na po. Actually, ang dami pong binigay na mga ointments. Kapag po pala nasobrahan, Doc, magpo-form ng eczema at saka yung mga bacterial infection. Sobra, ang dami po pong experience na side effects. So sabi ko, I need to cut down everything kasi parang worst scenario na po, wala na akong chance. Kailangan ko na ng injection. Yun po. Yung iTera lang po tinuloy ko. Nung mapanood ko po yung mga advices nyo, pati yung kina Mr. Soma, dapat pala focus lang mga 20 minutes. Hindi pala enough yung ginagawa ko na hindi po kumiinom ng wounded water before, Doc. At ang kagandahan po ng wounded water, Doc, inaasahan ko dahil nag-gain po ako ng weight, yung cholesterol ko is lumilipad. Alam po ba ninyo, nung lumabas po yung blood chem ko, yung ko po is 0 at yung good cholesterol ko very high. Yun po, pati trigly, all normal po. Lahat normal. Yun po. So, yun ang very amazing ang results. Yes po. Ang akin po, grabe yung psoriasis po talaga yung main problem ko. So far, ipopost ko po yung bandang legs. Kasi napuno po talaga ako sa likod, sa may breast part, sa tummy, sa butt. Yung wala ko na lang po ay yung mukha ko at yung head. So, sabi po ng derma talagang you really need to take this one. And sabi po pala niya, I need to take the phototherapy. At naalala ko po yung iTera. Sabi ko, kung phototherapy ni doktora, meron naman yung iTera, may quantum, doon na lang ako. Kasi iba yung quantum, may scalar energy nun eh. Sabi ko po gano'n. Yun. Wow, amazing. Yun po, okay na po ako. Thank you so much, Ma'am Rosie. Thank you so much po for sharing. That's very helpful po for all of our participants right now. Ako din po, yung aking mother is already 73 years old. She was suffering from osteoarthritis. Nagpapatherapy po siya sa kanyang knees at saka yung sa likod niya po. And before using the iTera Care, grabe po ang kanyang mga lab results. Ang tataas, puro high. Pero the last time po that I checked, tuwang-tuwa po siya kasi lahat po ng kanyang lab results po, lahat normal. And sabi niya nga po, it's all because of iTera Care. She knows po na yung pagbo-blower niya po ng iTera Care ang dahilan. At masipag po siyang uminom ng charged water. Yun po yung Pwede pa po mag-share ng isa, sandaling-sandali lang. Sige po, go yung ahead. pong aming DepEd nurse, division nurse. Alam po ba ninyo, yung anak nun, doktor pa ha, surgeon po yung anak niya, yung problem niya is yung sa spine. Sabi niya, no, mama, hindi ako mag-i-invest sa ganyan. Kasi I just brought my, yung pang massage daw niya na 300,000. Sabi ko, ma'am, I'm telling you, just give me 20 minutes. Walang sinabi yung 300,000 na device mo. Sabi niya, hindi, maganda yun. Hindi, ma'am. Nakita po niya lahat ng mga principal. Umu-okay yung mga likod, umu-okay. Yung isa, silent, lang, may bukol pala yung sa likod ng tenga, tapos gagamit. Yun lang po, nainggit, nakiupo-upo. At ngayon, nakakalakad na po siya ng walang paha yung likod niya. Mas mahabang lakaran. Wow, amazing. Thank you so much po. Congratulations, amazing. Maraming doktor ngayon na bumibilib sa iTera. Ako meron ako isang kaibigan doktor na sabi nga niya, ayaw na niyang uminom ng gamot. So siya yung dinalhan ko ng sinadya ko sa kanila. Kumuha siya ng isang iTera. At ginagamit niya ngayon. Wow, dumadami na talaga tayo. Yes. Mga gumagamit talagang at least one iTera Care in every household. Meron ako isang kaibigang doktor din, dito sa Quezon Province din. So marami siyang patients na mga senior na din. Bilib na bilib din siya sa iTera kasi mga gumagala yung mga patients sa mga arthritis pag ginagamitan ng iTera sa clinic niya. Yes, yun. Sige po. Last two, meron pa tayong dalawa na naka-raise ang hands.
Thank you for waiting, Sir Sino. Yeah, please unmute yourself po. Hello po. Good yes, evening. hello. Good evening po. Good evening. Nakausap na po ninyo ako, Doc Ibay, last January 21. Okay. If I'm not mistaken, it's January 18 yung live natin nung Zoom. Tapos dumating po si iTeracare through LE. Head nurse po siya ng security forces sa Saudi Arabia. Then I used it for almost a month. And I discovered sa akin pong sarili na ako po kasi na-diagnose last year na dapat magpa-angiogram and angioplasty. Sabi ko, Doc, hindi ko po kaya para yung kanyang pera. Financially unstable po kami. Hindi ko po kaya pastos ng daan-daan libong piso. So for sa ngayon po, medyo hindi na ako nahihirapang huminga. Always kasama ko yung pag-test ng oxygen level. Tapos, I observed my laboratory test, Doc Ibay, yung aking 2.3 mgDL na creatinine. 2.3 po yun. Ngayon po, 0.73. Nagulat lang po ako kasi malaking problema ko rin yung creatinine, tapos yung pong triglycerides ko umabot sa 462. Ngayon po bumaba siya sa 230. Talagang almost 50%, pero I still drinking my meds. Kanina lang po ako nag-check up sa doktor ko at nagulat din siya sa result ng lab test ko. So as you said, yung i-block ko dito sa may pancreas, saka doon sa lower back, saka ay wala pa naman po akong, hindi pa naman po ako nag-undergo ng angiogram or angioplasty. Tapos tinututo ko siya dito sa, medyo malaki rin po kasi yung tummy ko. I concentrate 30 minutes on my breast and my tummy. Medyo lumiit po siya ng 3 kilos. Wow. Malaki yun. Diba? Sabi ko siya. In a month time. Kasi marami kang visceral fats. Yun. Natutunaw ng iTera. Hindi ko ma-guarantee dun agad sa mga sa mga friend ko dito sa Quezon. I'm from Lucban, Quezon po. Okay. Doc Ibay. Galing ako sa Lucban minsan. Kaibigan ko isang doktor niyo dyan. Gumagamit na siya ng iTera. Meron na siya. Kilala ko siguro yun. Sino pong doktor, Doc Ibay? Hindi ko naman sila. Pero kilala siya dyan sa gobyerno. Senior na so, din. Based on testimony, sabi nga nung kaibigan ko po na head nurse sa Saudi, si Ma'am Lisa po siya, Lisa Benson. Kasama po ni Sir Edgar Benson sa Saudi Arabia po sila nagwo-work. Wow. So, they encourage nga ako makakasama. Sabi ko, paano ako makakasama ng Malaysia? Wala pa naman ako nabibenta na iTeracare kasi gusto nila makita testimony, proven fact, na lumiit yung tiyan ko. Sabi ko, hindi naman ganun kabilis magpalit ng tiyan kasi kailangan mo rin ng diet. Pero yes, I use the 10 meridian point lagi po, everyday, pag magbublo ako sa sarili ko, from time to time, once a day lang po ako nagbublo, during nighttime. Para I always follow the 10 meridian point from palm dun sa toe. Lahat po. Saka ako sisimulan yung all over my body. It took an hour bago ako makatapos. Pero pinapahinga ko si iTeracare kasi sabi 45 minutes na po pwedeng gamitin. So sa pag-charge lang, inaabot ako minsan ng 10 minutes sa pag-charge ng water. So, medyo maganda po yung naging effect sa akin. Pero nag-undergo po ako ng 1 week na healing crisis. Oh, wow. Okay. Yeah, that's very important. Ang sakit po ng katawan ko, para akong binugbog. So, yun po ang naranasan ko. First week of using iTeracare.
Yes. Thank you for sharing that po, no, na hindi Yun lang po, Doc Ibay. Natuwa lang po yung doktor ko ngayon na bumaba lahat yung lab test ko. Yes, very good. Oh, that's amazing. Pero medyo mataas pa rin po naman yung iba. Sabi nga ng doktor, hindi naman instant na. Yes. Pag gusto kong i-zero out lahat sa zero. Just continue blowing. Nakita po niya kasi yung triglyco na 462. Ngayon po to 36.8. So almost sabi niya malaki yung pagbawas sa lakban. Si Dr. Pariñas po. Dr. Pariñas II. Orlando Pariñas po. Yes, kaibigan ko yun. Tinatanong ko nga, hindi po niya alam. Sabi niya, anong ginawa mo? Bakit nagganyan ang iyong... Sinabi ko po sa kanya, sabi ko, Doc, you know about iTeracare? Hindi ko alam, ano ba yun? Sabi niya. Okay. Introduce ko sa kanya. Po, sinabi ko, yung po ang tumulong sa akin para mababa yung lab test ko. Wow. Babanggitin ko po sa kanya sa pag sabihin mo, banggitin mo about sa inyo, Doc. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Seno. Thank you din for sharing po, no, na nag-undergo din kayo ng healing crisis kasi yung iba po natatakot kapag experience ng mga negative reactions, pero it's just but natural dahil yun nga, ang ganda po pala talaga ng effects sa inyo. Maraming salamat po. Pero as of now, Doc, tinutuloy ko pa rin po yung meds ko. Sabi ko nga, later on, pag maganda na talaga... Magagasya si Dr. Pariñas pag tinigil mo yun. Specifical. Mawala sa pasyente. Sabi ko, ititig ko. Kasi anong gagamutin ko kung normal naman ang lab test mo? Tama po. Okay. Sige po, maraming salamat, Sir Seno po. Thank you. Doc, it's already 10. Thank you very much. Thank you po. It's already 10:01, but we have, may nakapila pa pong dalawa. Okay lang. Sige lang. Yes, bibilisan lang po natin, Okay lang. Sige lang. po natin. Salamat po, Doc Ibay. Okay, yes welcome. Ma'am Ruby Ann and Mr. Willie Beth. So, Ma'am Ruby, first, can you please unmute yourself? Let's just make this quick lang po para masagot lang po ni Doc Ibay yung tanong po ninyo. Salamat. Miss Ruby, you can unmute yourself po. Okay, while we're waiting for Miss Ruby, Mr. Willie and Beth Hernandez po. Okay, good evening po. Tanong ko lang po na kasi dun sa napansin ko lang po na hindi mayroong disclaimer, ano? Yes. Pero nakita ko po, pero puro yung mga nagsasabi na napagaling sila. So ang tanong ko lang, paano ako mag-i-introduce sa mga kliyente ko, i-share ko? Pwede ko bang gamitin yung salita na, dito sa magitan nitong iTeracare, gagaling ka sa sakit mo? Well, ganito kasi yan, kahit naman kahit na yung mga food supplements, di ba, meron sila mga disclaimer din. At usually din yung mga ibang devices din na nakikita natin sa market, meron yung mga high potential energy, meron yung mga, lagi namang mayroon silang disclaimer. So kasi, yun nga, wala nang ginawa sa kanilang talagang yung walang clinical researches na yung ibig sabihin ay yung yung walang clinical evidence, parang gano'n ang like kay Watson kanina. Pero pag yung, kasi alam mo, marami dang skeptical. Marami skeptical. So just medyo ipakita mo lang sa kanila na itong device na ito ay maraming gumaling dito. So that's it. So prove parang sabihin ay, alam mo kasi parang to see is to believe. Marami talagang ganyan. Kumbaga sa katulad mo, ang hirap talaga. Kahit ako, doktor na ako pag minsan sa pasyente, hindi ko basta-basta rin maikuan. Pero once naman na naipakita ko na sa kanila, naniniwala naman sila. So ganun din lang yun. Mahirap talaga, mahirap. So tsagain mo lang ng pagpapa-explain sa kanila. Yes. Then ituro mo yung mga, let's say may mga testimonials na ganito or
attendin mo sila ng ganitong Zoom meeting. So medyo, then meron yung sa Facebook, marami na kasi ang tungkol sa ITERA. Marami ka na makikita doon, mga ng testimonials doon. Open mo lang sa kanya yun. At least medyo mas makukonvince mo yung prospect mo. Apo. Actually po yung disclaimer po natin is sa protection. Kasi ginawa po yan ng company na para po maprotektahan din tayo and the company also. Kasi we are not claiming our device as a medical device. So hindi po natin pwedeng sabihin na nakakapagpagaling. Okay? Pero kung i-refer po natin sila dun sa mga testimonials, yung mga taong gumagamit po ng ITERA Care, sila yung nagsasabi na gumaling sila. So even if we indirectly say na hindi ito nakakapagpagaling, no, nakaka-relieve lang ng pain. Usually yan lang po yung sinasabi natin. Pero pag pinakita po natin yung mga testimonials, yung mga users po yung nagsasabi. So yun po, wala na po silang magagawa doon. Hindi po nila tayo masusu na tayo po ang nag-claim because it's those people who are using it. Sila yung nagsabi na gumaling sila. Okay po. So yun. And then, wait lang si Miss Rubian po. Ma'am Rubian, can you unmute yourself po? Okay, I think... thank you very much po pala. Thank you din po. So, sabi ko po kanina, last 2 na lang. So, sige po. Miss Lourdes. Miss Lourdes, you can unmute yourself po. Hello. Tatanong ko lang yung pag may trangkaso, kagaya ngayon may trangkaso ako, saan ibublo? Okay, so pag po may trangkaso kasi ang port of entry ng virus ay sa atin pong sa ilong, usually kasi droplet infection ang influenza. So i-blow mo po ang sa tapat ng iyong nose. O pwede pati dito sa may tapat ng iyong neck, sa throat, hanggang dito sa upper chest mo po. Yan, pag flu, okay na okay po yan. Okay. Thank you very much. Don't forget to drink charged water po. A lot of charged water. Charged water. Yeah, I do it. I do that. Thank you. Okay. Sige po. Last na lang po. Last na po talaga to. Ma'am Nona. Ma'am Nona, para po ma-serve lang natin lahat. Last na po. Unmute yourself po, Ma'am Nona. Okay. Going. Hello po. Alright. Sige po. Yes, Ma'am Nona. Tatanong lang po ako ng email address ni Doc Ibay. Parang magtatanong. Doon na lang ako magtanong kasi mahaba eh. May email address po ba kayo? Minsan kasi doon sa ating group chat, may minsan may nagme-message. So hindi ko siya, minsan ginagawa ko, doon sa messenger niya mismo sinasagot ko. Hindi na doon sa group chat. Doon sa messenger niya sinasagot ko. Siguro yung iba hindi napapansin na pag hindi ko sinagot doon, ibig sabihin, I go directly sa kanilang messenger. Doon ko sinasagot. Okay. Sunayan. Kamanong, sunayan. Ingin ko na lang ho yung email address niyo parang pagkuhan kasi baka madami-dami. Pwede po ba? Okay lang. Ibigay ko na lang kaya pati na lang. Sige po. Maraming salamat po. Salamat po. Yes, salamat. Yes. So, thank you so much. That caps our evening for tonight. Ating pong Q&A. Maraming salamat po. That's already 1 hour, Doc Ibay, no? Yes. And we are so very thankful for the free consultation po na ibinibigay nyo sa amin for being so generous and patient po sa pag-answer po ng mga questions. So, yes, would you like to say something po, Doc? Anything? Well, so sana na medyo, alam ko may nakita pa ko dyan sa ating chat box na hindi na natin nasagot. Siguro by next time, meron na naman tayong mga
backlog na hindi nasagot. Well, anyway, sabi ko nga ay just use your iTera. No? Kung kayo ay nahihirapang itong, siyempre, sabi ko nga ako as doctor, minsan hindi ganun kadaling i-convince. Talagang pinapaliwanag ko. So sabi ko nga ay marami na akong nagamit ng ibang devices. Pero so far, itong iTera ang pinakang the best. So, wala ka na hahanapin pa. Ito na yun. Parang sabi nga natin, pag may iTera ka, para kami kasamang doktor sa bahay. So, tulad nung sabi nung kanina, pag emergency, pwede mo, pag emergency, before, syempre, bago mo dalhin sa doktor, hindi ka naman agad-agad mapupunta, try it. Yung 5 minutes, 10 minutes, blow mo lang sa concerned area, tumasakit ang tiyan, tumasakit ang ulo, or yun, yung isa kanina, hinihika. Just try it before, bago mo, habang nagpe-prepare ka na kung kinakailangan dahil. And maybe, pagka nagawa mo to, ma-relieve siya, o hindi ka na ngayon magmamadali. Hindi na yun lalabas na emergency. You can postpone it for maaaring kung madaling araw, ipagpabukas mo na or pagka medyo nasinag na ang araw. Sabi nga, So, pag may iTera ka, para ka may doktor sa bahay. Ayun. So, kung gustong magkaroon ng doktor sa bahay, unlimited use, no? Therapy. Yes. Yan po ang magagawa ng ating iTera Care. So, napakalaking tipid po talaga kapag meron po tayong iTera Care sa bahay. First aid din po talaga. So, yun lang po. Maraming salamat po. God bless everyone. See you next week. Same time, and maraming salamat for those who are solid 130 pa rin po up to the end. At kahit sumobra so lagi na tayong 100 plus. Kaya po, dumadami na po talaga tayo, Doc Alex. Maraming salamat po. Okay. Thank you so God much, bless Doc. everyone. Okay, well,